Hi guys, welcome to my YouTube channel, and for today's video guys, ituturo ko sa inyo yung simpleng pag-compute ng solar, no? Solar computation para hindi kayo malito guys. Ito pinasimple natin to guys, no? So, ayan, umpisa natin guys. So, ito yung mga example na listahan, no? Ganito yung computation niya. So, dito guys, makikita nyo, meron ditong LED, ilaw, yan. Tapos itong electric fan 75 watts siya. So yung TV 100 watts. So yan guys, no. Makikita natin yan guys sa likod, no. Kung ilang watts yung ano natin, yung electric fan, makikita nyo doon sa label kung ilang watts. Tas yung sa TV, so nagre-range siya ng 60 to 100 watts. Pero i-100 watts na natin to. So yun guys, estimate nyo guys kung ilang oras nyo ginagamit yun, no. So for example, itong ilaw 6 na oras natin ginagamit. Tapos itong electric fan 8 hours natin ginagamit. Tapos yung TV 4 hours natin ginagamit kada araw. So yan guys, kada araw yan, no. So ayan, step 2 guys, compute natin yung wattage nya, yung watt hour. Yan, katulad nito ay ang computation na to guys, ita times mo lang yung watts tsaka sa oras. So kung 10 watts siya, 10 watts times 6 hours, so ang total na consume niya guys ay 60 watt hour. So ganun din dito guys, yung 75 watts yung pan nyo, tas times nyo sa 8 hour, so 600 watt hour yung consume niya, no. Ganun din sa TV, kung 4 hours siya ginagamit, edi 400 watt hour siya. So ito total nyo lahat yan guys. Ito total nyo lahat to. Tapos ito yung kinalalabasan niya, no. Ito yung consume nyo kada araw. So 1060 watt hour per day. So okay na tayo guys doon. So kumukonsume tayo ng 1060 watt hour per day. So or 1.06 kilowatt. So ito ay watt hour, no. So ayan guys. So kasi sa 1000 watt hour guys is equals to 1 kilowatt hour. So yan. So step 3 guys, compute natin yung required na solar panel, no. So dito kasi sa Pilipinas guys ay average 5 hours yung peak sun per day natin. So ganito lang yan guys. Para malaman natin yung total na tawag dito, solar panel na kailangan natin, yung consume natin ito, yung daily watt hour natin, i-divide natin sa 5 hours. Bakit 5 hours? Kasi sun hours nga natin ay 5 hours. So i-divide nyo lang yan, tapos ayun, makukuha nyo na yung 212 watts. Ayun yung kailangan natin, no. So pero hindi pa dyan nagtatapos guys, dahil nga may mga nasasayang na power, mga losses. So maganda guys, mag-add tayo ng allowances, no. 30 to 50%. So kung 30% guys, i-times lang natin sa 1.3. So dito guys, to 75 watts. Pero ang i-round up na natin siya, so ang kailangan natin na solar panel ay 300 watts. So maghahanap tayo ng 300 watts na solar panel para ma-provide tong daily needs natin na 1060 watt hour. So yan, next. Ito guys, optional lang naman guys. So dito sa battery, mahalaga din to guys kung mag-upgrade kayo. So ito yung kailangan nyo guys, yung battery, no. Pero kung on grid kayo, okay na yun, tapos na yung kanina, no. Ayun yung kailangan natin na computation. So dito naman guys, ang computation natin dito ay yun pa rin, yung daily watt hour, yung 1060, no. Kung gagamitin natin na system ay 12 volts, so i-divide natin siya sa 12. So yan, magiging 88 amp hour yung kailangan natin na battery. So ang kailangan natin na tawag dito na battery, ay sorry, mag-add pa pala tayo ng 1.5, no. 50% na allowances. So 88 amp hour times 1.5, so magiging 132 AH. So i-round up natin yan sa 150 dahil wala namang 132 AH, no. So yan, isang ganyan, isang 12 volts 150 AH, medyo mahal din yan guys, no. So ayan, ang sinasabi niya para mas safe daw ay 100 AH para hindi ka kapusin ng power, no. Pwede kasi mag-load ka ng
mas matagal eh. So mas maganda guys ay 100 ah na dalawa. So yun guys, kung 24 naman to guys, kung 24 volts yung system natin, i-divide nyo lang sa 24. So magiging 44 lang yung kailangan, no, kalahati, dahil nga mas mataas yung voltage. So yun, ganun lang guys, no. So doon sa inverter naman guys, so dito guys yung inverter natin, so pinlas lang natin yung watts, no, ng mga appliances. Ito yung ilaw, electric fan, tas TV. So 185 watts yung inverter, no. Pero marami kasing mga losses din, no. Yung inverter kumakain din yan ng power. So wala ka namang makita guys na 185 watts na inverter. So dito recommend ka agad 500 watts or hanggang 1000 watts, no. So 500 watts yung minimum guys. Okay na tong 500 watts. Hindi na to mag-iinit dahil 185 watts lang naman yung daily consumption natin dito, no. So yun lang guys, no. Napakasimpleng computation at maraming dito sa computation na to guys. Nasa inyo kung mag-upgrade kayo, so kailangan nyo yung battery, itong battery, no. Pero kung mag-on grid kayo, ito lang yung kailangan nyo na computation. I-disregard nyo na tong step 4 dahil optional siya, no. So yun lang sa inverter. Ulitin ko, kung on grid inverter wala ng battery, kapag off grid, so meron siyang battery. So yan, maraming salamat guys, sana may natutunan kayo sa video na to at simpleng computation ng solar setup, no.